Praise the Lord. Isa na namang araw ng pagpapala. Sabihin mo nga sa katabi mo, pagpapalain ka ng ating Diyos. Dapat pagpapala, nakangiti tayo. Dapat abot hanggang tenga yung ating ngiti sapagkat pagpapala. And even sa pagpapalo ng Panginoon, minsan masakit, pero dapat tayong ngumiti sapagkat itinutuwid tayo ng ating Panginoon. Palapakan nga natin ang ating Diyos. Praise the Lord! Amen! Okay, sa hindi na pagtatagal, on behalf of our pastor, our beloved Pastor Melvin, and to all the leaders of JC Masi Church, narito pong muli ang inyong lingkod upang gamitin ng ating Panginoon. At naniniwala ako na lahat ng tumatayo sa unahang ito ay ginagamit lamang ng ating Diyos. Hindi po kami, kundi ang Lord ang gagamit sa amin upang mapakain yung ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Even nasa online at even narito sa loob ng church, dapat sabi ka, dapat gutom ka, dapat uhaw ka sa presensya ng Panginoon sapagkat ang araw na ito ay araw ng ating Panginoon. Palapakan nga natin ang Diyos. Yung pong palakpak para sa Diyos. Ayan. Amen. Okay. Simulan na po natin. Let us open our Bible in the book of John. Book of John, chapter 4, verses 20 up to 24. John chapter 4, verses 20 up to 24. Babasahin ko po sa Tagalog para mas malinaw, ano? Ganito ang sinasabi. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. At sinabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ng Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat, dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita. Itinatanghal ka namin sa aming po mga buhay, aming Diyos. Aming Panginoong Yesus, itinatanghal namin ang iyong dakilang pangalan sa araw na ito. Ang araw na ito'y araw mo upang maibigay sa iyo ang aming katampatang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Karapat dapat na pagluwalhati, pagtanghal sa dakilang pangalan mo, aming Panginoong Yesus, na makapangyarihan sa lahat. Nang lahat ng tuhod ay luluhod, at ang lahat ng labi ay magsasabi na ikaw ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas. At kaya sa oras na ito, Panginoon, gawin mong marapat ang aming mga puso na tumanggap ng iyo pong mga salita. Handa na po kami, Panginoon, na pagpalain mo. Magsalita ka sa pamamagitan ng iyong lingkod. At hayaan mo, Panginoon, anumang gawa ng dyablo upang agawin ang pagpapala mo, anumang distraction, o anumang kabigatan, o anumang katamlayan ay aming sinasaway sa pangalan ng Panginoong Yesus. Satan, get out in this place. I command you to get out in the name of Jesus Christ. And we believe, Lord, kasama namin ang iyong Santong Espiritu ngayong araw na ito. Mararamdaman namin ang iyong kapangyarihan hanggang sa matapos po
ang pangangaral ng iyo pong mga salita. We claim the victory because we ask this with faith in the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray, and everybody says, Amen and Amen. Palapakan po natin muli ang Panginoon. Okay? So simulan na po natin mga kapatid. Our title for this morning is entitled, I am looking for authentic. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng authentic? Tunay. Totoo. Walang halong pandaraya. Walang halong bagay na hindi makakabuti. It is true. Pure. Amen? Alam niyo, lahat ng tao, the people look for authenticity in almost anything. Lahat po tayo, ang gusto natin, totoo. Amen? Usually, they would prepare to have authentic food, authentic clothing, authentic shoes, or authentic wrist watches, or etc. Ang gusto natin talagang original. Minsan lang naman tayo bumibili ng mga first class sapagkat hindi natin kaya yung mga original ko minsan. But kung tatanungin ang ating sarili, we want original. Amen? Kasi yun daw hindi original, kung minsan mabilis masira, mabilis mawala. Kaya we want authentic. And even, especially, when it comes to authentic people, ang gusto natin ay totoong tao. Tignan mo yung katabi mo. Totoo pong tao yan. Hipuin mo, tao talaga yan. Amen? Pero, ang gusto natin totoong tao. Hindi yung kapag nakatalikod ka, iba ang sinasabi sa'yo. Nakangiti siya, pero ang totoo, may galit sa'yo. We don't want people na hindi authentic. Amen? Sino dito ang gusto ay totoong tao? Every one of us, even me. Ang gusto ko, totoo yung kausap ko. Hindi yun ang bobola lang. Hindi yung pinasasakay lang ako sapagkat ayoko ng pinasasakay ako. Ayoko ng hindi totoong tao. Ayoko ng sinasaksak ako sa likod. At ayoko ang plastic na tao. And I know, every one of us, we don't want false people. Pag sinabing authentic, pag sinabi pong authentic, authentic means genuine. Genuine po, totoong-totoo, real. Totoong-totoo, may katotohanan, not false. Yan po yung totoong authentic. Hindi kayang dayain, bagamat parehas ng itsura, pero iba talaga ang totoo. Iba talaga yung authentic. Kung ang tao ay naghahanap ng authentic, kung ang tao ay naghahanap ng totoo, even our God, especially our God, God expects that same from all Christians. Ang Lord, ang gusto niya, authentic. Ayaw niya nung hindi totoo. Kung ang tao, ang gusto totoo, lalong higit ang ating Diyos. Palapakan nga natin ang Panginoon. Kaya kung meron sa atin ngayong umagang itong hindi totoo, alam ng Panginoon. Pero kung totoo ka, walang maskara sa harapan ng Diyos, didinggid ka ng Panginoon ngayong umagang ito. Pagpapalain ka ng Panginoon ngayong umagang ito, ibubuhos niya ang kanyang laksa-laksa at talagang bundle of blessing sa mga totoong sumasamba sa Kanya. Ano yung ating text na binasa kanina? Tingnan po natin. This is a conversation of a Samaritan woman na kung saan ang Panginoon ay naglakbay at siya'y nauhaw at siya'y nagpunta roon sa may balon. At natagpuan niya doon ang isang Samaritan woman na umiigib. And we know, pagdating sa Samaritan at sa mga Hudyo, meron silang barrier. Hindi po pwede makipag-usap nga yung Samaritan sa mga Hudyo. Pero nangyari ito, pinahintulot ng Diyos na magkausap sila.
Isang Hudyo at isang Samaritan woman. Ano ang nangyari? Tingnan po natin. Ang sabi ng Samaritan woman, our fathers worship on this mountain. And you Jews, ang tinutukoy niya ang Panginoong Yesus, say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Nagtatalo sila. Kasi ang alam ng Samaritano o Samaritan woman, ang totoong pagsamba ay pagsamba doon sa bundok. Pero sa mga Hudyo, their worship is always in Jerusalem. At ipinagmamalaki yan, ipinagyayabang ng mga Hudyo. And what next? Sabi po ni Jesus, Jesus said to her, woman, believe me, the hour is coming. The hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. Hindi na ngayon darating na yung Jerusalem lang ang pagsamba. Hindi na darating na yung sa bundok lang yung pagsamba. Anong sabi ng Panginoon? Next, you worship what you do not know. Yung sinasamba mo, hindi mo kilala. Sabi naman ng Panginoon, we know what we worship. For salvation is of the Jews. Yan ang sabi ng ating Panginoong Yesus. Ano? Siyempre, kung gano'n ang sinasabi, para bang namaliit yung kanyang pagkatao bilang Samaritana. Ano? Pero alam nyo, anong ginawa dito? The woman at the well mentioned about the worship. Kung ano na po ninyo? Ang tinutukoy niya, bakit nag-umpisa ang kanilang pag-uusap about worship. At ang sabi diyan, Jesus Christ frankly said that she does not know what she worships. Gaano kasakit yun, ano? Biglang sabihan ka, oy, sumasamba ka, hindi mo naman kilala kung sinong sinasamba mo. Para bang sampal sa mukha yun, ano? Para bang, teka muna, sino ba ito nagsasalitang ito? Pero merong tumakbo sa kaisipan niya at sa puso niya na parang kakaiba ang nagsasalita sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, the Jews, as God's people, know what they worship. Kayo, hindi nyo alam kung sino ang sinasamba ninyo, mga Samaritano. Pero kami bilang Hudyo, sabi ng Panginoong Yesus, kilala namin at alam namin ang tunay na pagsamba. Anong sumunod? Ang sabi diyan, tingnan niyo po, you worship what you do not know. What you do not know. Yung sinasamba mo, hindi mo kilala, hindi mo alam. We know, alam namin what we worship. Alam namin kung sino ang sinasamba namin. For salvation is of the Jews. Pag sinabing what, anong ibig sabihin po niyan? Nung what na yan? What does not only refer to what kind of God we worship. Alam ni Jesus Christ kung sino ang tunay na Diyos. Amen? Subalit hindi alam ng babae kung sino ang tunay na Diyos. Kaya ay pinapakilala niya kung sino ang tunay na Diyos. Pero hindi lamang ito nakapokus kung sino ang nag-iisang Diyos ng Israel. Because they know that there is only one God. Kaya nga sabi, Hear, O Israel, the Lord, our God is one God. And they know that the Father is the only one God. Palapakan nga natin ang Panginoon. They know that the Father is the only one God. And even the Samaritan woman, they know that there is only one God. Ang problema, hindi niya alam kung ano ang sinasamba niya. At hindi rin niya alam kung saan ang tunay na pagsamba. It is also the criteria or the characteristics of the worshiper of God. Hindi lang pinag-uusapan dito kung sino yung sinasamba. Pinag-usapan din nila kung anong uri ang sumasamba. Hello sa mga sumasamba. What kind of criteria you have
to worship God? What is your characteristics to know that you are an authentic worshiper of God? Isa po yan sa gustong tukuyin ng ating Panginoon. Anong sabi nung verse 23? But the hour is coming. Ang oras ay dumarating na at ngayon na nga. And now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. Naghahanap ang tunay na Diyos ng mga tunay na mga mananamba. So, hindi lang pinag-uusapan ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin. If you know, and I know, you know the one and truly one God. But, the question now is, what is your character? To say that you are an authentic worshiper of God. Ang sabi niya, the hour has come that God seeks for authentic worshipers. Sinabi niya ito sa panahon pa lang ng kausap niya, yung Samaritana. And even in our days right now, God is seeking to those authentic worshipers of God. At nawa, isa ka doon. Sabi mo sa katabi mo, nawa, isa ka doon. Ngayon, pag-uusapan natin ito. Malalaman natin kung authentic talaga yung katabi mo. O baka naman napabili lang ng suka at napadaan dito para sumamba. O kaya naman, dahil sa kaibigan, kaya nagpunta rito at napasama. Pero ngayon tuturuan tayo ng Panginoon sa tunay na pagsamba na kalugod-lugod sa ating Diyos na buhay. Amen? It means the I am of the Old Testament. The I am of the Old Testament is looking for authentic worshipers. And who is that I am? Anong sabi ng Exodus chapter 3 verse 14? God said to Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. That's why our title is, I am looking for authentic. Gusto niyong malaman kung authentic tayo? Simulan natin. What is an authentic worship? Authentic worship, unang pag-usapan natin. Kasi, Brother Dennis, pwede ba na nakataas naman yung kamay ko? Pikit naman ako, tsaka minsan nakalagay yung aking kamay sa dibdib ko at talaga namang umiiyak ako. Authentic na ba yun, Brother Dennis? Brother Dennis, napapasigaw ako! Amen! Talaga namang grabe. I feel the presence of the Lord. I feel I am authentic. Di ba? Brother Dennis, grabe ako. Pagkadating sa tithes, talagang grabe ako magbigay. Now, are you truly authentic? Tuloy natin. Authentic worship involves two valuable components. Dalawang mahalagang bagay pagdating sa pagiging authentic. Gusto niyong malaman? For us to qualify, gusto niyong ma-qualify as an authentic worshiper of God? Amen. For us to qualify as authentic worshipers of God, anong dapat nating gawin? Una, we are being tested to have an authentic faith. Tinetesting ng Lord kung totoo ka. Hindi yan nakukuha sa sama-sama tayo dito. Hindi yan nakukuha sa lakas ng pagkanta mo at napakaganda ng boses mo. Nga lakas kang tumalon.
Grabe kang magpuri, halos talagang abot na yung ceiling. Pagtaas ng kamay mo. At talaga naman pag ikaw ay pumikit para pag maamong tupa na nagsasabing purihin ng Panginoon. Hindi yun ang basihan. This is the first base kung saan tumitingin ang ating Panginoon. Basihan. Tingnan po natin. 1 Peter 1:6-7. In this, you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. Next, verse 7. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire. Ang totoo, tinitesting kong totoo. Kagaya daw ng ginto, itetesting niya kung talagang ginto, kailangang dumaan sa apoy. May be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Paano itetest kung ikaw ay totoo? Kagaya ng ginto, kailangang dumaan sa apoy. And what is the fire? Various trials. God seeks for authentic love and love without fear. Ito yung pangalawa. Una, authentic faith na kailangang dumaan. Saan? Sa fire or sa testing. And second, ang isa pang basihan is the authentic love. Sabihin nga natin, love. L-O-V-E. Love. A love without fear. Yung pag-ibig daw na walang takot. Isa yan sa basihan ng tunay na mananamba. Anong sabi ng 1 John chapter 4 verse 18? There is no fear in love. Sino dito ang takot magmahal? Kasi Brother Dennis, nasaktan na ako eh. Hindi yan ang tinutukoy ko. Pagdating sa Lord, walang takot, dapat magmahal. Amen! But perfect love casts out fear. Pag totoong mahal mo ang Panginoon, nawawala ang takot sa'yo. Kaya kapag sumasamba ka, may takot ka, hindi ka tunay na mananamba. Because if you have loved the Lord, if you love the Lord, yung daw fear tinatanggal ng Panginoon. These are the two valuable components to become an authentic worshiper of God. Anong ibig sabihin nun? Ito, authentic faith and authentic love. Yan pong dalawang yan ang itetest sa atin ng ating Panginoon. Ngayon, tingnan natin. Simulan natin. Magbigay tayo ng karakter sa Bible na na-test pagdating sa authentic faith at authentic love. Walang iba, kundi sino? Si Amang Abraham. Abraham's authentic love and faith tinest para masabing authentic worshiper of God. Anong sabi ng Genesis chapter 22 verse 1-2? Now it came to pass after these things that God tested Abraham. Palitan natin itong Abraham. God tested Carlito. God tested Jamela. God tested Delphine. God tested every one of us. God will test your love to Him to check if it is authentic. Ang tanong, natetest na ba kayo? Nararamdaman mo ba na tinetest ng Lord kung totoo ang pagmamahal mo sa Kanya? Ituloy natin. Ito, balik mo, sis. And said to him, Abraham. And he said, Here I am. Lahat ng narito magsabing, Here I am, Lord. Okay, nakaharap tayo sa Panginoon, ano? Para tayong si Abraham. Ituloy natin. Ano nangyari ngayon? Then he said, sino nagsalita? Ang Panginoon.
Take now your son. Take now your son, your only son, Isaac, whom you love. Dalhin mo sa akin yung iyong anak na lalaki, ang nag-iisang anak na lalaki na si Isaac, na totoong pinakamamahal mo. And go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Sinubok ngayon ng Panginoon yung authentic na love ni Abraham. Dalhin mo sa akin ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak, ialay mo sa akin. Alam niyo po ba, para masubok na totoo ka, kailangang dumaan sa testing. Authentic worship involves giving up something of great importance or something beloved to you. Kung ano yung pinakamahalaga sa'yo, kung minsan yun yung ibibigay at hihilingin sa'yo ng Panginoon. And I don't know what is your beloved, and I don't know also kung anong test kung para malaman ng Lord kung mahal na mahal mo siya. Anong nangyari kasunod? Authentic love means extravagant giving. Ang gusto ng Lord, hindi lang basta giving, but extravagant, pinaka-precious giving. Pinakamahalagang giving ang gusto ng Panginoon. At gusto niyang tukuyin na pagdating sa love with giving, to fearlessly give something that you love most. Walang takot, ibibigay mo sa Lord yung bagay na pinakamahalaga sa'yo. Problema, takot na takot tayo eh. Tingnan natin kung anong ginawa ni Abraham. Ayan, verse 3. So Abraham rose early in the morning. Paano ka tatayo sa umaga o gigising sa umaga? Na alam mo na hinihingi ng Lord ang pinakamahalaga sa'yo. Inipinaalay sa'yo ng Panginoon yung pinakamahalaga sa'yong anak mo na ipinangako rin ng Diyos para sa'yo. Sa tingin mo, mag-iisip siya. Pero si Abraham, hindi siya nag-isip ng ganon. Ang ginawa niya, gumising siya ng maaga, excited. Sino ditong excited sa pagsamba? Parang napipilitan. Excited siya! And saddled his donkey and took two of his young men with him and Isaac his son. And he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Hindi lang siya basta maagang gumising. Handang-handa siya para harapin ang Panginoon. Abraham, without question and hesitation, rose early in the morning to offer up his only son to the one and truly one God. Walang question, walang hesitation, walang takot. But, sad to say, in our case, first, to the ones who come late, habitually. Yung mga late dumating, kinakausap po tayo ng Panginoon. Gayahin daw natin, sino? Si Abraham. Kapag haharap sa Lord, gumising ka ng maaga. But, if you can't wake up 1 hour, 30 minutes, or 15 minutes ahead, dun sa dati mong usual na paggising, that is not waking up early. Yung para bang, hindi ka muna, in muna, 15 minutes pa, 15 minutes pa, hanggang sa naging 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Pagtingin mo, ay, 8:00 na.
Amen? Or worse, hindi nagising na maaga, hindi gumising ng maaga, or worse, tayo ay dumarating, come, during the preaching and miss the praise and worship service. You are not authentic worshiper. Ito po, prangkahan ito na sinasabi ng Panginoon. If you truly love the Lord, you must spend time with the Lord. Ang problema ko minsan, tira-tira ang Lord. Hello, sa gusto'y tira-tira sa Panginoon. We need to wake up early. To come, kung ang oras natin, 9:00 ang pagsamba, dapat dumating kayo, wala pang 9:00. Para prepare ka. At alam niyo po ba, dapat bago sumapit yung kinabukasang pagsamba, okay na yung damit mo, planchado na, hindi yung paggising mo pa, pupungas-pungas ka, ano yung susuot ka? Pula, itim, dilaw. Tama na to. Tapos magpa-plancha, darating ka, preaching na. Na-miss mo na yung oras ng pagsamba. Do you think you are authentic? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay mahal ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Or sometimes, you come and stand with nothing in your hands. Totoo ba talagang mahal mo ang Panginoon? Na kapag dating ng offering, ultimong roba ay ayaw mong hugutin. Totoo ba talagang mahal mo ang Panginoon? Samantalang ang offering na maibibigay mo para sa Panginoon, para sa gawain ng Panginoon. You can't give, you cannot love without giving. Amen? If you can't give, you cannot give your tithes, your offering, or your pledges, there is a question kung authentic tayo. Hello? Amen? May question yun. Why? Because the Lord is looking not, sabi nga kanina ni Sister Badet, no? Hindi naman kailangan ng Lord yung pera mo eh. Ang kailangan niya yung pagsunod mo. Ang kailangan niya yung love mo. Ang kailangan niya yung gagawin mo para sa Kanya. Pero, if you come here without nothing in your hands, pero sa tingin ko naman, pagka linggo-linggo, wala ka man lang offering, wala ka man lang tithes, wala ka man lang, parang hindi mo talaga mahal ang Lord pagka ganoon. Pero kapag Huwebes pa lang, o kaya unang sahod mo pa lang, separate na kaagad. Wow! Alam na alam ng Lord, mahal na mahal mo siya. Palapakan natin ang Panginoon. Because of fear that the money for your family will be cut down. Takot ka kasi. Kapag may takot ka na mabawasan yung ipapadala mo sa Pilipinas, that is not authentic love. Hello. Kaya ko minsan, yung tithes nagagalaw eh. Bakit? Takot na mabawasan ang ipapadala sa Pilipinas. And that is not authentic. If you cannot give your talent, your gift, and ability to serve God out of fear that your job or businesses will be affected, you are not authentic worshiper of God. Ayaw mong ibigay kasi takot ka. Ayaw mong ibigay yung time mo, yung gift mo, yung talent mo. You are not authentic worshiper. You are still a false worshiper. You are worshiping your money. And that is not good in the sight of the Lord. Kahit pasabihin nyo mga tuwirang kayo, pero sa Lord hindi, you are not a worshiper of the one and truly one God. You are still a false worshiper and worshiping the money kapag wala kang time sa Panginoon. Hello? Amen?
Ang tinutukoy ko, yung talagang may time naman na mag-attend. Tapos hindi uma-attend. Yung may time naman na magbigay, hindi naman magbigay. Yung may time naman na mayroong talent, may mga ability to serve the Lord, pero ayaw ibigay. You are not an authentic worshiper of God. Masakit po ba? Aroy, ouch! Pero yan po ang totoo. Ang gusto ng Lord, the authentic worshiper of God, yung puno ng pag-ibig sa Kanya, na kayang ibigay ang pinaka-the best para sa Kanya. Amen! Abraham did not mind God requiring His beloved only son. Wala siyang pakialam. Kapag ang nagsalita ang Diyos, ang gagawin lang niya ay sumunod. So, anong ginawa ni Abraham? He gave him without fear. Hindi na niya inisip, di ba Panginoon, sinabi mo sa akin na magmumula sa akin yung pagdami ng mga anak ng aking lahi? Tapos ngayon, bakit? Walang question na ganun. Walang tumakbo sa question sa isipan ni Abraham para questionin niya ang Diyos sapagkat kilala niya ang Diyos at mahal na mahal niya ang Diyos. Kaya ang ginagawa niya, sunod lang siya ng sunod. Sa lahat ng sunod, magsabing Amen. Maraming sumusunod. Praise the Lord. Amen. Pero hanggang kailan ka susunod? Saang bahagi ka ba talaga sumusunod? Because Abraham's love for God was authentic. Totoong-totoo ang kanyang pagmamahal. Totoong-totoong Diyos ang kanyang sinasamba at totoong-totoong pagmamahal ang ibinibigay niya sa Diyos. Ako, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kilala at hindi ko alam ang nasa puso't isipan nyo. But the Lord knows everything sa buhay mo. Amen? Abraham, he loved God more than anything in this world. Kaya niyang ibigay pinaka-the best at pinaka-kaisa-isa niyang anak na pinakamamahal pag hiningi ng Panginoon. Ikaw ba kaya mong ibigay? Ayun nga lang time natin. Lord, kasi may overtime ako. Lord, kasi pagod ako, napuyat ako kagabi. Hindi ako makaka-attend, Lord. Do you think authentic worshiper ka ng Panginoon? Kapag ganun ang mga katwiran mo, hindi ka uubra sa Panginoon. Amen? Ito, kinakausap tayo ng Panginoon para itama yung pagiging tunay natin ng mga manganamba. Abraham showed his authentic love through his authentic obedience. Yung ipinapakita niyang totoong pagmamahal, lumalabas sa kanyang authentic na pagsunod. Amen? Tingnan po natin kung ano nangyari. Verse 3, Tagalogin natin. Kinabukasan, ayan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos. Where is the place of worship in Salmia? This is the place of worship that we are worshiping the Lord. Even sa online, pag tumunog na ang mobile mo at lumabas na yung online, dapat bubungad ka. Ikaw ang kauna-unahang makikita. Watching Mervin. Watching Girly. Dapat pagbukas ng online, una kang lumalabas kasi excited ka. Bumabangon ka ng maaga kasi mahal mo ang Diyos. Pero, mamaya na ako, pagtapos na yung praise and worship, pakinggan ko lang naman yung preaching. Do you think you are authentic worshiper pagka ganun? Hindi, nag-pray naman. Hindi, tanongin nyo yung mga katabi nyo. Alamin nyo, sino nag-pray nung Wednesday? MOS, sino nag-pray? Kita nyo? Bakit? Kasi hindi nakita yung opening. Do you think? Amen? Ayaw ng Lord ng ganun. Gusto niya simula.
Kung anong oras, kapag sinabi ang pagsamba dito sa lugar na ito, pag sinabing doon sa may tapat ng metro, doon tayo sasamba, doon tayo pupunta, sapagkat naandun ang Panginoon, naghihintay sa ating pagsamba. Wherever we go, kapag love mo ang Panginoon, pupunta ka sa pagtitipon ng mga banal na mananamba ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Pagjara na kaya ang pinuntahan natin. Kayo na lang, ang layo. Ito, ang layo rin ang pinuntahan ni Abraham eh. Pero pinuntahan niya yung bundok ng Moriah. Kasama ang ihahandog niya. Anong sabi ng John chapter 14 verse 15? If you love me, sabi ng Lord, keep my commandments. Ang problema, nalilimutan natin yung commandments ng Lord. Huwag daw pabayaan ang pagkakatipon. Kaya alam nyo, masusubok ang tunay na mananamba sa oras pa lang ng pagsamba. Amen? Amen? Unfortunately, majority of Christians obey God on their own terms and on their own ways that will only benefit them. Kaya kapag ka mainit, hindi mo makita narito. Brother Dennis, sobrang init. Hinahapo ako. May asma kasi ako, Brother Dennis. Oh, talaga. Nung lumamig naman, Brother Dennis, sobrang lamig. May asma ako, Brother Dennis. Ay, saan kasi silong? Lumamig, uminit. Hindi ka authentic worshiper ng Lord. Takot kang magmahal. Pero nung nagmahal ka sa iyong boyfriend o sa iyong naging asawa, ultimong magulang mo, sinusuway mo. Tumatalon ka sa bintana. Kahit harangan ng sibat o espada, aalis ka sapagkat mahal mo siya. Bakit pag the Lord, hindi ka makasibat-sibat para pumunta at sumamba sa Diyos? Are you authentic? Hello? Sa mga authentic. That is called a false lover. Hindi ka totoong nagmamahal. Uulitin ko, isipin mo nung nagmahal ka. Kahit galit ang nanay at tatay mo, walang problema. Kasi mahal ko siya eh. Kahit pa itakwil ako. Grabe. Pero pagdating sa Lord, nung sinabing, pinagtawanan ako, Brother Dennis, sabi, nabubuwang na ako, buwang agin daw ako, ayoko na magsimpa. Wow. If you are a true lover of God, walang kwenta ang tawa ng tao. Walang kwenta ang paghadlang ng mga pamilya mo. Because you're one and truly one God is the one you love most. Palapakan natin ang Panginoon. Ito ang matindi. Tingnan po ninyo ito. Ito nangyari kay Isaac. Tingnan po ninyo. Isaac was wondering why everything was prepared for burnt offering but there was no lamb to be offered. Nagtataka. Ay, maagang gumising. Ginising pa nga ako ni tatay ko. Si Abraham, gising na. Kasi tayo pupunta na maghahandog na tayo ng ating ihahandog sa Panginoon. Pero hindi sinasabing siya ang ihahandog. Pero excited si tatay. At ngayon, nagsibak pa si tatay para pang-apoy ito sa ihahandog. At isinama niya, magkasama sila. Ngayon, nung nahando na sila sa malapit sa Moriah, sa bundok ng Moriah, nagtaka siya, teka muna, ay ako pa ang pinagpasan ng kahoy. Nasaan kaya yung ihahandog namin? Nag-isip siya, siguro sabi ni Isaac, siguro na ando sa bundok. Sige lang, tuloy-tuloy lang, sunod lang ako. Anong sumunod? So Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac, his son. Ibinigay. And he took the fire in his hand and a knife, and the two of them went to
together. Hawak ni Abraham yung knife at saka yung apoy. Hawak naman yung kahoy na pangsunog. Kasunod, ano nangyari? Verse 7, but Isaac spoke to Abraham, his father, and said, my father, my father. And he said, here I am, my son. Talaga naman, matinding pagmamahal itong dalawang ito eh. Then he said, look, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Nagtaka na siya. Kasi malapit, nandun na yung pinakapaghahandugan, pero wala yung ihahandog. Anong nangyari? Tingnan po natin. And Abraham said, my son, God will provide. God will provide. God will provide. God will provide for himself the lamb for burnt offering. So, the two of them went together. Ano nakita ninyo? Ito pong sinabi niya na will provide in Hebrew word. Tingnan po ninyo, in Hebrew word, will provide means will see to it. Titiyakin ng Panginoon yan. Huwag kang mag-alala, God will provide. Titiyakin ng Panginoon yan. Ibibigay niya. God will see to it that Isaac will be spared. Yun ang nasa isip ni Abraham. Titiyakin ng Diyos na maliligtas si Isaac. Yun ang nasa isip. The Abraham first believed God will spare Isaac. Second niyang perception is his authentic faith. Kung merong authentic love, meron naman siyang authentic faith na pangalawa. Alam ko, kahit na hinihingi, magpo-provide ang Lord. Hindi si Isaac ang magiging handog. Iniisip niya yun. Pero, kung sakali mang ituloy ito ng Panginoon, walang problema, makapangyarihan ng Diyos ko, bubuhayin ito ng Panginoon. Kung mamatay man siya, I know, bubuhayin siya ng Panginoon. Tignan po natin, Hebrews chapter 11, 17 to 19. By faith, ito na. Ito na yung authentic faith ni Abraham. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac. Sa atin, tinetesting pa lang kung minsan eh. Ibibigay ko ba ito o hindi? Ibibigay ko ba ito o hindi? Umuuklot yung kamay natin kung minsan eh. Di ba? O, parang lumiliit yung ating braso. Pero ang totoo, tinetesting ka lang naman eh. Ano nangyari? And he who had received the promises offered up his only. Lalo na kapag ka-only na lang ang natitira, ibibigay mo pa ba? That is the testing ng Panginoon. Anong kasunod? Verse 18, whom it was said, in Isaac your seed shall be called. Eh di ba ang pangako ng Panginoon, yun yung ibibigay ko, tapos sa kanya magbumula yung lahat ng aking maging lahi? Pero nung sabi niyan, verse 19, concluding that God was able to raise him up. Ganun katindi si Abraham. E naniniwala ako, God will provide. Pero, kung hindi man, naniniwala rin ako, bubuhayin siya ng Panginoon. Even from the dead. Kaya walang question kay Abraham. Kung kunin man o hindi, no problem. Kasi ang God na mahal ko ang humihingi. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? He concluded that even if Isaac died, God will raise him up. Ano yung mga hinihingi sa inyo ng Lord? Tinetesting kayo ng Lord. Kung totoo ang pagmamahal ninyo. Yung bang faith mo, pinaiiral mo, na kahit wala na ako, sige, ibibigay ko na. Bahala na ikaw, Panginoon. Malimit kami ganyan ni Mrs. Paano ko? Talagang minsan, talagang sagad na sagad eh. Ibibigay pa ba? Ibigay natin yan. Kaya talagang alam nyo, pagbitaw, nagtataka kami. Hindi kami pinagkukulang ng Lord. Talagang kahit ano, pag may tawag doon, may babayaran ka, may bahala ka na Lord, basta una ikaw. Amen! Palapakan nga natin ng Panginoon. Subok na subok din yan ni Brother Lito. Hindi pumapala yan. Amen?
It means, tingnan po natin ang Roma, Kapitulo 4, talatang 17 hanggang 19. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayanan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na hindi pa nililikha, ang sabi niya, kahit wala nang pag-asang magkaanak, binalikan niya. Naalala ko wala lang akong pag-asa magkaanak Nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami na mga bituin ang iyong magiging lahi. Verse 19, tinan nyo ito. Hindi nanghina ang kanyang pananampalataya. Ang tindi nito. Hindi daw nanghina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhasay, 100 taon na siya noon. Sino na ba naman ang magkakaanak pa 100 taon na? At kung sa kanya namang asawang si Sarah, baog pa. Kaya, inisip niya yun. Abraham knew that Isaac would live even if he and his wife were considered dead. Tingnan nyo Considered dead, pero mo 100 years old ka na. Sa tingin mo, Amen? Tapos baog pa si Sarah. Pero pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. The miracle God. Waymaker. Amen. The Almighty God. And what happened? Even they think they are dead. And so, Isaac was born. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya kung sino sa inyo na hindi pa nagkakaanak, umasa ka lang. 100 taong ka na ba? Aba, baka naman 40 ka lang o 50. Hintay mo muna mag-100. O 90 na lang kasi si Sarah 90 Hintayin mo. At sigurado magkakaanak ka pa rin. Amen? So anong nangyari dito? Ang pangatlo, Abraham's authentic love and faith has a continuity. Hindi po ito isang araw lang na masusubok yung iyong authentic love at authentic faith. Sa nagpagdaan ng panahon, lagi kang susubukin ng Panginoon. Kaya nung nasubok yung kanyang faith, kahit siya'y baog, kahit siya ay 100 taon, pero nakita niya, sinubok siya sa pangalawa. Anong pangalawang subok sa kanya? Ihandog mo ang iyong anak. In the sense that the basis of his faith is according to the miracle God has done for him in the past. Ang pinanghawakan niya, yung ginawang miracle ng Diyos sa kanya in the past. Para magkaroon ka ng authentic faith and love, hawakan mo yung kabutihan ng Diyos na ginagawa sa'yo even in the past. Subok na yan! Subok ng Diyos natin! Na kapag pinagtiwalaan mo siya, kapag minahal mo siya, hindi ka mapapahiya. His basis, brothers and sisters, is not only about positive thinking, which is all about assumption. No! His basis is the miracle working of our God. According to what truly happened or his authentic experience with God. Binabalik-balikan niya palagi. Hindi, kita mo, nung tayo, ako 100 taon na, ikaw naman, baog, kita mo, nagkaroon tayo ng anak. Ano kung huwingin? Kahit pa ihandog, mamatay, walang problema, bubuhayin siya ng Panginoon. At kung hindi man buhayin, magbibigay ng bago. Walang question pagdating sa pagsunod sa Diyos. Ganun ang pananaw ng totoong nagmamahal at totoong may faith, authentic sa ating Panginoon. God knows that an authentic experience result
in authentic faith. Kung gusto mo magkaroon ng authentic na experience with God, magkaroon ka muna ng authentic faith. Paano masusukat kung meron kang authentic faith? Samantalang takot ka, maliit na bagay lang. Nagkaroon ka ng bukol sa kilikili. Naku, cancer na ito. Takot na takot ka. Bukol lang. Yung pala pigsa lang na puputok. Amen? Pagka may bukol, Lord, I'm healed in Jesus' name. Kapag walang laman ng bulsa, Lord, you are my provider. Kapag ka nangihina ka, Lord, you are my strength. Kapag ka ikaw ay bumabagsak, Lord, itayo mo ako. Why? Kasi yung merong authentic faith, yun ang nakaka-experience ng authentic miracle of God. Palapakan natin ang Panginoon. And because of Abraham's authentic love and faith, anong nangyari? Tingnan nyo kung anong nangyari. Eto na. Verse 12, sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Kalain nyo, alam nyo, nakatalagang na. Walang boses siya naririnig nung talagang itatarak na niya. Yung yung kutsilyo na gano'n. Malapit na. Cut! Oh. Cut! Parang pinikula. Ang sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayon. Kung natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos. Sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Hindi kayo nagtataka? Ang Lord kung minsan kung mag-rescue, talagang bingit na. Yung talagang wala ka na magagawa. Natatandaan nyo, nung sila ay nasa dagat na pula. Di ba sabi ng Panginoon? God will make a way where there seems to be no way. Ang gusto ng Lord, doon sa may mga authentic faith, magkaroon ng authentic miracle working of God. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ano nangyari? Abraham was proven as an authentic worshiper of God. Wow! I want to be like Abraham, Lord. Kaya pala siya tinawag na the father of faith. Kasi nga, na-test yung pagiging authentic niya. Yung authentic love niya and yung authentic faith niya. Gusto mo bang maging katulad ni Abraham? Kailangan masubok. Amen? Anong sabi kasunod? Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Anong sinabi? Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan. Anong pangalan ng Diyos? Yahweh. Sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Anong sinabi ng Panginoon? Pagpapalain kita. Sinong gusto ng blessing? Lumalakas pag blessing Pero pag magbibigay, wala Sinong gusto ng blessing? Ay magbigay ka muna. Matest muna yung love mo at saka yung faith mo. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging kasing dami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Verse 18, sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Tremendous blessings were to be received by authentic worshipers of God. Palapakan natin ang Panginoon. Bakit? Kasi ang sabi ng John 9:31, sabi po diyan, now we know that God does not hear sinners. Hindi daw niya pinapakinggan yung mga makasalanan, yung mga sumusuway sa Kanya. But, if anyone is a worshiper of God, not only a worshiper of God, authentic worshiper of God, and does His will, anong sabi niya? He hears them. He hears Him. He hears you.
He hears me. Kung gusto mong pakinggan ka ng Panginoon ngayong umagang ito, be an authentic worshiper of God. Hallelujah. Amen. Take note. God hears an authentic worshiper of God. That's why the I am of the Old Testament, which is our Father, which is our only one God, is looking now, and now for authentic. Ngayong umagang ito, mga kapatid, kung gusto mo ng miracle ng Panginoon, kung gusto mo na matest ang iyong faith and ang iyong love, isuko natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Pwede bang tumayo tayo? Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos. Dumarating ang oras, at ito na ngayon, na hinahanap ng ating Ama sa langit, ang tunay na mananamba sa Kanya, yung tunay na mananamba, the authentic worshiper of God, nasasambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Sabihin natin sa Panginoon, hallelujah! Sinasamba ka namin, Panginoon! Hallelujah! Let us say hallelujah! Purihin mo ang Panginoon! Sambahin mo siya! Itaas mo ang iyong pangalan, Panginoon! Tinataas namin, O Diyos! Pinupuri ka namin, Panginoon! Oh, hallelujah! Oh, we bless you, Jesus! Salamat sa iyo, Panginoon! Salamat sa iyo, Panginoon! Purihin ang iyong pangalan, O Diyos! Hallelujah! Salamat po, Panginoon! Hallelujah! Salamat po, O Diyos! Hallelujah! Tayo manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, sinabi mo, Panginoon, na dumarating ang oras at ito na ngayon, na hinahanap mo yung mga tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. And now, naunawaan namin, the authentic worshiper of God ay merong authentic love and authentic faith. Yan po ang gusto namin, Panginoon. Kagaya ni Amang Abraham, sinubok, pero napagtagumpayan sapagkat kilala niya ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran, na hindi siya bibiguin, hindi siya kailanman iniiwan, Panginoon. Dapat kami laging excited, Panginoon, pag ang pinag-usapan ay ikaw, pag ang pinag-usapan ay ang pagsamba, pag ang pinag-usapan ay pagbibigay, pag ang pinag-usapan ay para sa iyo, Panginoon, dapat the best ang aming ibinibigay. Sinabi mo, dakilang Diyos, makikita namin ang authentic miracle of God if we have an authentic faith, authentic love, Lord. Kaya Lord, dalisayin mo ang aming mga puso. Gawin mo kaming tunay na isang mananamba. Yung totoong nagmamahal sa iyo, yung totoong may pananampalataya na gagawin mo ang dakilang bagay, mga imposibleng bagay, sapagkat yan ay ginawa mo pa. Ginawa mo na nung una pa. At gagawin mo pa sa mga darating na panahon. Kaya Lord, magtatapat kami sa iyo, maglilingkod kami sa iyo, Panginoon, at ayaw naming biguin ka, O Diyos. Kaya Panginoon, samahan mo ang iyong mga anak, selyo mo sa aming mga puso ang iyong mensahe, at nawa sa umagang ito, palagi naming isipin kung paano ka namin mapapasaya, kung paano ka pa namin mapaglilingkuran sa abot ng aming pong makakaya. Lord, salamat sa iyo ang aming buhay, sa iyo ang aming pananampalataya, sa iyo ang aming pag-ibig, sa iyo ang aming pag-asa, hanggang sa iyo pong pagbabalik, Panginoon. Samahan mo ang JC Massey Church, simula kay Pastora Gray, sa bawat leader, sa bawat workers, and even the members, Panginoon. Samahan mo kami at madatnan mo kami na kami ay mga true worshiper of God, authentic worshiper of God, na palaging inuuna ka, na palaging itinatanghal ka, na palaging ikaw, O Diyos, ang pinaparangalan
sa aming pong mga buhay. Samahan mo po kami sa laban ng buhay na ito. Madatnan mo kaming alive and remain sa iyong muling pagbabalik. To God be all the glory. This is our prayer. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. And everybody says, Amen and Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah!